Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa mga minamahal naming tagapakinig dito sa Saudi Arabia, lalong-lalo na dito sa Hayal City. At magandang gabi po sa mga minamahal naming tagapakinig dyan sa Pilipinas. Tuloy po kayo ulit sa ating weekly madras every Friday na pinagdadasal natin kay Allah na panatili niya sa atin at mapakinabangan natin dito sa mundo at lalo na sa kabilang buhay. Alhamdulillah, natapos natin ang talakayan tungkol sa pang-anim na pagsamba ng ating mga puso na ang pangarap sa biyaya ng Allah. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang pang-pitong pagsamba ng mga puso na as-sidq. As-sidq, mga kapatid, sa Islam ay opposite ng kasinungalingan. Opposite ng kasinungalingan, at ang as-sidq, katapatan, ay siyang ulo ng lahat ng kabutihan. Siya ang ulo ng lahat ng kabutihan at siya ang titulo ng ating mga pananampalataya at ang pagkaayos ng ating sarili. Ang katapatan, mga kapatid, sa Islam ang siyang kabilang sa pinakamalaking pagsamba ng ating mga puso na walang hihigit sa kanya na mapapakinabangan ng tao. Walang hihigit sa pagkamatapat na mapapakinabangan ng tao sa mundo at sa kabilang buhay, sa lahat ng kanyang trabaho. Sabi ng Allah, فَإِذَا عَزَّمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Pag nasigurado na ang pangyayari ay kung naging tapat lang sila kay Allah ay mas makabuti sa kanila. Ito, mga kapatid, sa Islam ay ang usapan dito ay ang pagkatapos ikuwento ng Allah ang mga hypocrite na tumakas noong nandoon na sila sa firing line, ay tumakas ang mga hypocrite. Ang hindi lang tumakas na nakipagbakbakan sa mga kalaban ng Islam ay ang mga totoong mga mananampalataya na tinatawag na mga tapat kay Allah. Tapat ang kanilang mga pananampalataya. Kung hindi lang sila umatras, ay mas mabuti sa kanila. So bakit po nakaatras sila? Kasi hindi sila tapat. Pag hindi tapat ang tao, hindi tapat kay Allah, ay hindi papasa sa mga miligro, sa mga mahihirap na pangyayari tulad ng pakikipagbakbakan. Sa mga kalaban ng Islam ay mahirap yan na sitwasyon, mga kapatid, sa Islam. Kasi hindi mo alam kung makabalik ka pa bang buhay o hindi. Kaya yung mga hypocrite na hindi mga tapat kay Allah, ang kanilang mga pananampalataya ay tumakas sila, umatras sila. Dinuag sila. Kaya ang pagkamatapat ang pinaka kapakipakinabang sa tao dito man sa mundo o sa kabilang buhay. Sinabi pa ng Allah sa banal na Quran, Suratul Hadid verse 19, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. وَالَّذِينَ آمَنُوا, at ang mga mananampalataya, billahi wa rusuli, kay Allah at ang kaniyang sugo, at ang kaniyang mga sugo. Dinidescribe ng Allah ang mga taong mananampalataya ng tapat. Tapat ang kanilang pananampalataya kay Allah, wa rusulihi, at sa kaniyang mga sugo. Hindi lang sa iisang sugo, kundi lahat ng isinugo ng Allah ay kailangan nating paniwalaan. Ulaika humus siddiqun, sila ang mga taong mga tapat. Sila ang mga taong mga tapat. Pinuri sila ng Allah being ang mga mananampalataya kay Allah at
pinaniniwalaan nila ang mga sugo ng Allah, sila ang mga taong mga tapat. Wasyuhada, at sila ang mga syahid. Inda rabbihim, sa kanilang Rabb. Lahum ajruhum wa nuruhum, na ipagkakaloob sa kanila ang kanilang gantimpala at ang kanilang liwanag. Ito mga kapatid sa Islam, ang kabilang sa gantimpala o katayuan ng katapatan sa isang tao, na yung unang verse na nabasa natin ay ang katapatan ang sumusuporta sa tao upang hindi makaskip sa mga mahihirap na kalagayan na bilang pagsubok ng Allah sa atin. Pangalawa ay makakamtan nila ang malaking gantimpala sa kanilang buhay, malaking gantimpala sa kabilang buhay at kanilang liwanag. Ibig sabihin, napupulot pala, mahahanap yung mga matapat na tao sa mga mananampalataya kay Allah. Hindi matatawag na tapat ang taong hindi naniniwala kay Allah kailanman. Magiging tapat lang siya sa mga tao, pero yung pagkamatapat kay Allah na yun ang tinutukoy natin sa usapan natin na pagsamba ng puso. Magiging pagsamba ng puso ang katapatan kung tapat ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, tapat ang paniniwala mo sa Kanya. Sa kabilang buhay ay alam natin na madilim. Sa libingan, madilim dyan. Sa pagkabuhay natin ay may oras na mapupunta tayo sa pinakamadilim, at ang magiging liwanag natin ay ang pagkamatapat nating tao kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kasinungalingan ang ating iman. Totoo na pinaniniwalaan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit din ni Propeta Muhammad, peace be upon him, na ang mga syuhada ay may 100, mayroong 100 katayuan, mayroong 100 na antas sa paraiso, na ang pagitan ng dalawang antas na ito ay tulad ng pagitan ng lupa at langit, na ito ay ipinaghanda ng Allah sa mga syahid, sa mga syuhada, yung mga namatay sa pakikidigmaan o pakikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang ang matatawag na namatay sa landas ng Allah ay yung namatay sa battle. Matatawag din na namatay sa landas ng Allah yung namatay sa pagsasaliksik ng kaalaman, o di kaya namatay sa pagtatanggol niya sa relihiyon ng Allah. Marami pong paraan na matatawag ang tao na syahid. Ang mga siddiqun naman ay sila ang sunod sa mga propeta. Mas mataas ang antas ng mga tapat na tao kay Allah kaysa antas ng mga syahid. So matutunghayan po natin dito sa hadith na ito ang pagkasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroong antas sa paraiso na 100 daraja. Na ang pagitan ng dalawang antas ay tulad ng pagitan ng langit at lupa, at saan ito ipinaghanda sa mga syahid. Ito ay tumutukoy na talagang mataas ang antas ng mga syahid sa kabilang buhay. So sino ang sobra pa sa antas ng mga syahid? Ang mga siddiqun, yung mga tapat na tao. Mga kapatid sa Islam. So unahan naman niya ang antas ng mga propeta. Yan ang sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ibibigay sa kanila sa kabilang buhay ang kanilang mga gantimpala, at ibibigay sa kanila ang kanilang liwanag. Walladhina kafaru, at ang hindi naman naniniwala kay Allah, mga kafir, wakadhabu bi ayatina, at pinasinungaling nila ang aming mga tanda, ang aming mga salita. Ibig sabihin, hindi nila pinaniwalaan ang mga sinasabi ng Allah sa banal na Quran, ay ulaika ashabul jahim, sila ang mga taong taga-imperno.
Sila ang mga taong ilalagay sa lumalagablab na apoy. Mahanap po natin ito sa Surah Al-Hadid. Sa pamamagitan ng pagkamatapat ng tao ay nakikilala mo kung sino-sino ang tunay na nananampalataya kay Allah at kung sino-sino ang mga hypocrite. Makikilala mo rin sa pamamagitan ng katapatan kung sino ang mga tao sa paraiso at sino ang mga tao sa impyerno. Sinabi ng Allah sa Suratul Hujurat verse 15, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Ang consider lang na totoong mga mananampalataya. Okay? Ang consider lang na totoo, kompleto ang kanilang mga pananampalataya ay silang mga taong naniwala kay Allah at sa kaniyang sugo. Summa lam yartabu, pagkatapos na hindi sila nagduda na baka hindi totoo ang Islam, baka hindi totoo ang mga pangako ng Allah, hindi nila yan naranasan kailanman. Hindi sila nag-doubt sa pinaniniwalaan nila na ang Allah at ang kaniyang sugo. Wajahadu, at nakipag-jihad sila, sinakripisyo nila ang alin, biamwalihim, ang kanilang mga kayamanan, at ang kanilang mga sarili, saan? Fi sabilillah, sa landas ng Allah. Pagkatapos nila paniwalaan ang Allah at ang kaniyang sugo ay hindi sila nagkaroon ng pagdududa at sinakripisyo nila gamitin, isuporta sa relihiyon ng Allah ang kanilang mga kayamanan. Hindi lang ang kanilang mga kayamanan kundi pati ang kanilang mga sarili. Isinuporta nila bilang sakripisyo, isinakripisyo nila ang kanilang mga kayamanan at ang kanilang mga sarili sa landas ng Allah. Ulaika humus sadikun, yun ang mga taong tapat, sabi ng Allah. Ibig sabihin mga kapatid sa Islam ay matatandaan natin ang pagkamatapat ng tao kung siya ay naggagastos sa landas ng Allah. Kung siya ay sumusuporta sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kaniyang salapi o di kaya sa pamamagitan ng kaniyang sarili. Sinusuporta niya ang relihiyon ng Allah kahit anong paraan sa pamamagitan ng kaniyang salapi at kaniyang sarili. So, yun ang sign na tunay na tapat ang tao kay Allah subhanahu wa ta'ala na kaya niya bitawan ang kaniyang kayamanan alang-alang sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kakailanganin ng Islam ang kaniyang kayamanan ay ibibigay niya. Kung kakailanganin ng Islam ang kaniyang sarili ay ibibigay niya, tulad ng mga sahaba radhiyallahu anhum na isinuporta nila sa Islam ang kanilang mga kayamanan at ang kanilang mga sarili. Mahanap mo sa kanila ang ilang buwan sa travel na nakikipagdigmaan sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil kinailangan ng Islam ang kanilang mga sarili upang lumaganap ang Islam. So, sila ay mga tapat. Pinuri sila ng Allah. In-appreciate niya sila na sila ang tinatawag na mga sadikun na pagkakalooban ng mga taas na antas sa paraiso. Ang katapatan mga kapatid sa Islam ang espada ng Allah dito sa lupa. Ang katapatan ay espada ng Allah dito sa lupa na walang ilalagay na bagay na hindi niya mapuputol. Ibig sabihin, kahit anong mahirap na mararanasan mo dito sa ibabaw ng lupa ay kung kasama mo ang pagkamatapat kay Allah ay malalagpasan mo. Malalagpasan mo ang anumang kahirapan dito sa ibabaw ng lupa kung ikaw ay tapat kay Allah.
dahil di ka niya pababayaan. Ang katapatan ay walang magiging kalaban kundi mananalo siya. Kahit sinong nagiging kalaban ng katapatan ay pinapanigan ng Allah ang katapatan. Pinapanigan niya kung sino ang tapat. Kaya siya ang nananalo. Ang katapatan, mga kapatid sa Islam, ang siyang pinakadakilang katangian ng isang Muslim, na sinuman ang manalig sa pagkamatapat ay tataas ang kaniyang karangalan at tataas ang kaniyang antas dito sa mundo at sa kabilang buhay. Yun ang dahilan kung bakit tayo pinagutusan ng Allah na maging tapat. Maging tapat at maging kabilang sa mga taong matapat. Sinabi niya sa Surah At-Tawbah, verse 119, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. O kayong mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah at gawin niyo ang inyong mga sarili na kabilang sa mga taong matapat. Lagi tayo riniremind ng Allah, mga kapatid sa Islam, tungkol dito, na gawin natin ang ating mga sarili na kabilang sa mga matatapat na tao, hindi mga kasinungalingan ang kanilang mga pananampalataya. In-encourage din ni Propeta Muhammad, peace be upon him, ang mga Muslim na maging tapat sila, manatili sa pagkamatapat.